Ito nakikinig pa rin naman ngayon. Aalis na! Meron pa po dito. Saktan nyo na po. Tatlo pa! Alis na! Kunti na lang! The Fifth Floor Podcast. Tuned up. Papasada na. Ate, gising na. Tayo na po. Ano yun, kuya? Tayuman na po. Baba na po kayo. Ay, sorry po. Mabuhay Philippines and hello JPians! Ako si Elle na naniniwala sa kasabihang having a crush is like solving an accounting problem. Always frustrating pero satisfying kapag nasolve mo na while crying. Hindi nyo kaya. Maayong adlaw JPians, ako naman si JM, ang inyong certified public amigo na naniniwala sa kasabihang crushes are like dreams. Sometimes you wake up and just realize they were just fantasy. Agree ako dyan sa kasabihan mo, JM, no? At ako naman, pakilala si Shobe, your podcaster for today, and hindi ako naniniwala sa anumang kasabihan, pero ang kapag pinakinggan mo ang episode na to, panigurado ika-crush ba ka ng crush mo. Tiwala lang. Yes, ayan. Hello guys. Hello Ate Shobe. Hello Elle. Everyone. Ayan, hello everyone. Welcome to the second episode of the Fifth Floor Podcast. Tuned up na pinamagatang when kaya pupuntang tayo naman. First interaction, forever obsessed. Ayan, I'm very excited sa episode natin today. How about kayo guys? Syempre, kuya, super excited, no? Dito natin ma-reveal yung ating mga crushes, ang ating mga delulu moments at kung ano-ano pang mga moments na yan na of course related to love. And take note April ngayon, sobrang init, pero parang bumalik tayo ng February sa episode na to. Di ba, Ate Shobe? Exactly. Kilig crush. Ang nilook forward ko naman today is feel ko may mag-name drop ng crush. Ito si Elle. Hindi ka gaganyan. Madali sa akin yan. Hoy! Sana all. Okay, ate. Sabi mo eh. Ayan, but before tayo pumunta sa ating pinaka-topic today, may ask lang ako sa mga listeners natin. Sino pang tinatawagan mo? Nandito lang naman ako. Or baka naman, may nagpe-play na ng intro music ng tadhana sa utak nyo kapag nakikita mo siya. Nako, yung happy crush lang, pero bigla ka nang nakaka-relate sa mga love songs. Iba na yan, guys. Pero para mas lalong ma-feed ang ating deluluness and makahanap ng songs na pwedeng i-dedicate sa kanya, you may listen sa ating Delulu playlist just by clicking the link na nakapin dito sa ating live stream. Yes, that's right, kuya. No, and of course, syempre, since this episode we're talking about crushes and Delulu moments, syempre, hindi lang naman tayo dito ang dapat nag-share na kung ano-ano. Of course, we would also like to invite our fellow JPians na nakikinig dito sa ating podcast sa Facebook Live na i-drop nila yung first moment na nasabi nilang, ay, crush ko na to. At paano nila nalaman na crush na nila yung crush nila? Yes, you may use the hashtag TFFP tuned up episode 2 tayo man. Yes.
And with that naman, no, speaking of crushes, Kuya JM and Ate Shobe, may tanong ako sa inyo. When was the first time na naalala nyo na nagkaroon kayo ng... For that, no, bago yon, i-define muna natin kung ano ba yung definition natin ng crushes. So, mauna sa akin kasi, yung crush is someone na nagpapakilig. Ano lang siya? Inspiration and motivation. Tapos during high school, since mas relevant din yung face-to-face. Pag gigising ka sa umaga, ay, ano kayang gagawin ko kapag sinaka ni crush? Ganon! Ganon ang mga atake nun. Kasi mas ano siya, mas freeing since face-to-face nga siya. Kaya ano siya, nagiging inspiration. Like parang i-boost yung confidence mo at the same time, i-improve yung sarili mo nga, diba? Ikaw naman, Kuya JM, what are your thoughts? Ano ba ang definition? We have the same naman definition of crush, yung mga nagpapakilig, yung nagiging inspiration natin sa araw-araw para pumasok sa school. At yung mga nilook forward talaga natin if ano yung suot niya. If alam niyo, wash day, Friday, ano yung possible kayang color, magmamatch kaya kayo ng outfit. And of course, kapag sinabi kasi natin crush, lulunas talaga natin. Na-try niyo ba before, no? Laruin yung flames. Nako, flames. Diba? Ganun tayo nung mga high school days natin. Yeah. Nadaya ko pa dati yung flames na yan eh. Nadaya mo pa. Yes, ipipilit talaga yung marriage doon. Yung marriage. Yes. Yeah, Ate Shobe, how do you define the word crush? Yan, maiba tayo, no? Pag crush, literal na durog, no? Dudurugin ka in many ways, ganyan, di ba? Grabe siya. I love it! Kadedalin mo hanggang sa dulo. Kinakrush yung feeling mo in a way, a good way na sobrang durog ng feeling mo, parang nalulunod ka na saan pagka dilulunod sa kanya. Grabe. Ganun talaga, lalo na ng mga bata, feeling natin, lahat destined, lahat nangyayari because itinadhana. Diba? Ganun yung mga pagka-level of delulunas natin. Yeah, super imaginative tayo during those moments. Tapos ngayon, parang, okay. Parang akads muna ngayon. Akads muna, studies first, trick ang parents ko. Huy! Yeah, pero hindi pa rin yun. Meron pa rin tayong mga crush kahit busy na tayo sa akads natin. Yes, that's right. Pero going back sa question ko kanina, no? Ano yung time na nasabi nyo na, or naaalala nyo na nagkaroon kayo ng first crush? Kailan nyo nasabi na nagkaroon kayo ng first crush? Ganun. Sige, simulan mo muna, Ate Shobe, kasi kanina ko pa nakikitang gumaganyan ka. Kasi inaalala ko kung kailan talaga. Naalala ko lang na nagkaroon ng celebrity crush, ganyan. Parang yung mga nasa school, di ako fan nila or sige, Ate, sino yung first celebrity crush mo before? Celebrity crush talaga ang first na naalala ko. Ayan. Ang naalala ko din na super naging crush ko yung ano yan. Mga chicks. Sir, alam yan. Yeah. Yung elder brother nila, ay Nina. Yan, Sky. Kaya ba ako yung JM? Crush ko yung kuya mo. Naka-flashback ata si Kuya JM ng malala, kaya guluhan siya doon. Oo, medyo naguluhan yung... Ako naman, as early as grade school, ay naaalala ko ng meron ako before, like mga happy crush lang. So, as early as grade school, talaga as early as grade 3, ganon, specific. Naalala ko ng, meron ako yan, na-define ko na yung kilig sa akin, and mga butterflies in the stomach, kung sabi, so ika nga nila, nararamdaman ko na siya as early as grade 3. Yes, and ako naman, syempre di ako papatalo. Ano, yung first crush ko, ang pinaka-vivid na memory sa akin, isa sa super crush ko siya dati
Like my time sa meron silang syempre free TV lang na wala pang Netflix. So, talaga, ASAP talaga yung pinapanood namin. So, magigitar siya doon, kakanta. Tapos yung mga cousins ko, pag pupunta sila dito, sabihin nila, uy, Ella, yung crush mo. Tapos dito sa apartment namin sa Bulacan, meron parang terrace dito para sa buong apartment. May nakasulat. As in, siguro kinder somehow. Kasi super kaya first crush ko talaga si Sam Melvin. Pero, nagkaroon din ako ng crush ng LM. Ano siya? Sino? Secret. Siya yung second honor namin. So, parang academic rivals kami. Ako yung first, na siya yung second. So, kami yung parang nag-ano palagi. Pag ng academic rivals, gumaganon. So, ayun, dati inaasar-asar ko siya, ganon. Tapos alam ko yung crush niya, tapos inaasar ko siya sa crush niya. Sa mga listeners namin, if kilala niyo yung crush ni Elle, nasa nun, please comment down below. Hindi nila alam ko din ilalagay natin sa playlist. Kasi nag-school, nung high school. Wala pang FB nun, kaya hindi nila Anyways. Naalala ko din pala, speaking, dahil nababanggit yung crush, nagkaroon din ako ng cartoon crush before. If kilala niyo si Mars Firekin, inaabangan ko talaga yung mga nandun siya kasi sobrang astig na astig ako sa kanya. Alam mo yun, yung mga trip ko nung bata-bata pa. True, yung mga crushes talaga natin, hindi lang siya pati rin sa ibang dimension na pupunta multiverses, nagkakaroon talaga tayo ng ating mga crushes. So, I think relate sa ng ating mga JPians. No? So, syempre, comment nyo dyan sa section na yan kung paano nyo na nalaman na nagkaroon na ba kayo ng kung na-crush nyo, express crush nyo na pala. Yes. Yes. Anything can intensify talaga yung feelings natin sa ating mga crush. Ayan. Tapos may nagkaroon ba kayo ng interaction with them? At yun, yung butterflies in the stomach moments niyo. May ganun ba kayo, JML? Dami. Ang dami, ate. Dahil sige, paki-enumerate ko yan. Iisa-isahin ko. Ay, baka matapos tayo dito ng 3 oras. Pero isa akong marupok na tao at grade 2 pa talaga at crush. Ang dami kong mga ma-recall na mga butter moments. Pero yung babanggitin ko na lang is yung pinaka-recent. Siguro, yun. And then sa Lagoon siya nangyari. Nag-uusap kami about coffee and then this person parang chinis doon sa kape na iniinom ko and then okay ulit. Ayahan kami about sa coffee, kung ano yung mga taste namin, kung matapang ba or hindi. And then, sudden, bigla siyang nag-ask if pwede daw mag-sip doon sa coffee na. And then, of course, nag-agree naman ako kasi syempre bawal magpahalata, diba? Ayun, nasarapan siya. And then, nagtuloy-tuloy naman. And then, biglang sabi ka rin pala sa matapang na kape. Tapos ako, oo naman ako ng pero deep inside, matapang kasi din talaga ako, kaya kang ipaglaban. How about you? Imagine kasi Kuya JM that time, na namumula yung tenga niya namumula. Namumula kasi ang init-init sa PUP Lagoon. Agree. Nag-online tayo ngayon. Ikaw ba, El? Ano yung mga recent stomach moments mo? Wala kasi akong crush ngayong college, Kuya. Bakit wala? Hindi ko alam. Bibigyan kita. Last time na nagka-crush ako, high school. High school pa. Yeah. I think that was grade 10. Yes, pre-pandemic pa. So, 4 years na akong walang crush. Nagpapasaya na lang, ang nagpapakilig at nagpapasaya na lang sa akin ay K-drama, yung mga kadiluluhan talaga yung mga yung kilig ngayon. Pero going back, last crush high school. Tapos yung crush ko na yon, orgmate yung president ng org namin. So kasi sa school, nag-reveal ng mga name ng crush mo. Since sinasabi mo particularly kung ano nila. Siya? Secret. Basta siya, yung org namin na yung mga string instruments, ganun. So, andun siya doon. So, bali, syempre, parehas kasi kaming guitar yung kapag nagkahatabi, ganyan, small talk. Syempre, yun yung nilolook forward mo every practice dun sa org.
ang saya lang. Tapos, siya kumakanta, nagigitara. Like, that's I think one of my biggest turn on talaga. Kaya kasi sa Melby, diba? Kasi nga siya, hindi ka pala sa mga musically inclined people. Ang galing lang nilang tignan on my end. Pero ayun, yun yung last time na nagka-after that. Wala na, hindi na ako nagka-crush ulit. Yeah. Yan ang tanongin mo, kuya. Kasi nagmamayabang kanina, bago tayo mag-record ngayon, nagmamayabang na. Hindi naman dyan, ate. Okay, nararamdaman, di ba? Tay jowa. Ayan, shout out sa jowa ko kung nanonood ka man ako. Sana walang lamangan. Nag-shout I think mag-leave na yung ako. crush ko today. Ayan. Of course naman, today more and forever. Alam, Ang nalamang si Ate Showbiz sa atin. Sige, pero 4 year na kasi si Ate Showbiz. So, sige, pagbigyan natin. So, kami na lang ulit ako pag... Parang yung feeling nga nung parang yung crush na feeling na napaparamdam niya pa rin sa akin na may kilig moments. Alam mo na yung mga, di naman sa mga, alam niyo yung mga bare minutes. Experience din namin yung bagay. Kaya ng napapansin ko taas. Sweet, ganyan. Hindi lang butterfly sa stomach. Hindi lang butterfly samot-sari. Tayo kay ate. Since kilig ang naman natin habang tumatagal ang panahon, nagle-level up din talaga ang pagiging when it comes to our crush phases. Kaya, Shobe, ano yung levels of kilig nyo during grade school, high college crush? Kasi diba, iba-iba tayo, every datar na dadagdagan yung age natin, nag-iiba din yung pin, and nagkakaroon din tayo ng different version ng definition natin about something. Like, sige, ikaw, Ate El. Ate El? Pares kayo matanda sa years ko kayo. Sige nga, ikaw, El. Sa akin, paano ba? Pag grade school crush kasi, love talaga kasi siya. Parang lang siya, parang katulad ng siya. So parang na-attract ka sa competition mo. Kaya ako siya naging crush, ganun siya. Tapos lang siya, parang yung doon nagsistarting imaginative mo about the love itself. Kasi syempre, bata tayo na sa TV, sa movies, yung kung paano term na love, kung paano siya doon mo siya, syempre gaya. So gusto mo din maramdaman. So I think yun yung grade school crush. Pero pag high school, mas nagiging deep kahit papano. Like, it goes beyond the term crush love. Parang pwede siya mag-lead to love kapag na-reciprocate. I think that siya dapat nire-reciprocate talaga. Like, it's okay na parang hindi ka, parang crush mo, okay lang yan. So, ayun, college crush, parang wala ko masashare kasi wala nga ako crush. As in, lang ako, low-key lang. I agree with you, El. Yung sa high school crush, I think ayun yung kung i-compare natin yung tatlo, grade school, high school, iba talaga yung level ng kilig kapag sa high school, diba? Parang doon na tayo nagmamature, marami na tayo natututunan, and ang different meaning yung pagkakaroon ng crush natin. Kasi ako nga, naalala ko, mayroon akong isang tao na parang siya yung nag-complete or high school life experience ko. Kasi throughout grade 7 to grade, sige, extend na natin hanggang senior high. Siya lang yung crush ko that time. And then, parang, actually, nawala din siya nung college na. Kasi, mabigalit. Pero haba nun na, from grade 7 to grade 12, diba? Halos din. Tapos nawala lang siya nung time na hindi tayo nakakasama. Kasi nagkakasama kami that time, sin-org kami. Kasi I have been a part kami ng drum and lyre component. So, nagko-compete kami and halos ever magkasama sa practice. And then, alam mo yun, doon kayo pinupo. And then, yung mga levels of kilig from small and big interactions talaga, doon mo siya ma-experience. Kaya makakalimutan. Parang kahit hindi ko na siya crush, meron pa rin siyang in my heart. Kasi nga, kinumpleto niya yung high school life. Tsaka aminin nyo, doon sa mga asar-asar na yan, bas parang napapatunayang crush mo siya. Like, for example, aasarin ka lang nila na, uy, si ganyan, bagay kayo, ganyan. Tapos, parang doon na siya magsasalubong kayo sa pathway. Nagkakasalubong kayo sa pathway sa school or nagkakasabay kayo sa canteen. Yes, I super miss high school dahil sa episode na to. Pero syempre, si Ate Shobe, tanungin natin, since siya lang naman ang may jowa dito. Ang masaya, siya lang ang masaya. Oo, siya lang ang masaya today. Nagbalik tayo sa diba, sa high school. Ayan, yung mga crush moments ko dyan, tanggap ko lang naman. Siyempre, normal lang yun, no? Mga rejection. Aww! Ako din ate. Sa dami na naging crush ko, ang dami ko na rin experience sa rejection. Kaya huwag ka mag-alala. Ayun, kasi, din siguro, ang cringe ng way ng pagkakaroon ko ng crush. Kasi,
yung level ng deluluness ko noon, over, ganyan. Ewan ko. Parang, minsan pag may crush ka, ganyan, todo papansin ka. May Facebook na yan, eh. Di ba? May Facebook na yan. Yes. Papansin ka, share post, mga ganyan. Tapos kapag may memories sa Facebook mo, yung mga pinost mo year 2014, nakikringe ka lang din talaga. Nakaka-cringe. Biglang delete. Kaya minsan, pag nag-notif sa akin yung Facebook memories, hindi ko na siya ino-open. Pag alam Diba? kong hindi siya nakakatuwa, hindi ko Or na bakit siya ko i-share. pinagsasabi to before? Ano yan? Bakit ganun? And speaking of the Lulu, since nandun naman na tayo, no? So, nakita niyo naman sa ating speakers pub, no? Sinabi natin, ano ba yung mga Delulu songs ng ating mga JPNs? And syempre, nag-drop din tayo ng ating mga Delulu songs. Pero unahan ko na, syempre, meron tayong, aside from having crushes, meron din tayong song na parang, sasabi natin, mas parang nai-in-love tayo or mas nagpapa-intensify ng crush natin dun sa isang tao. Pag naririnig mo yung kantang yan, tapos minsan, mapapaano ka pa, parang mapapakeme-keme ka pa, mapapa-imagine ka pa na kayo yung nasa music video ng isang For me, yung ultimate Delulu songs ko, talaga, feeling ko, You by Taylor Swift, no? As in, parang, yung lyrics pa lang niya, ano na talaga, definition. Ang lakas kasi talaga makadelulo nung lyrics niya. Like, word per word. Yes, yung epitome ng pagiging Delulu. Yung Delulu song na yon, yung You Belong With Me. Kaya yun yung pinaka-Delulu song talaga sa akin. Kasi yung lyrics niya talaga super, pasok na pasok sa banga. Diba? Okay. Ako muna Ate Shobe, mamaya ka na kasi masaya ka naman. Joke lang. Ako naman, yung favorite Delulu song ko is yung Teen ng Cup of Joe. I think hindi ko siya Delulu song lang. Delulu song siya ng bayan. I think ayun yung pambansang anthem ng mga Delulu. Yung kapag naririnig mo, especially yung chorus na, feeling mo talaga ikaw yung nandun sa music video. And na-experience ko siya last time. Doon sa parang isang, sige, re-reveal ko na, nung NMYC. Kuya naman! Parang doon ko ulit na experience and naramdaman ko talaga. Pumasok talaga sa mga balahibo and ugat ko yung song na yun. Na-experience ko siya. Kasi may, parang yung, parang siyang prom na may team, nagsuot kami ng mga damit na may pina-follow na team, and then may part doon na may dance, and then nung time na kailangan nung sumayaw, grabe ang imaginations. Bakit naman ang imaginations lang since alam na yung crush natin ay crush lang. Yes. And syempre songs ng Cup of Joe at as a fan, Chef Joe na yan eh. Ikaw na sa line na di pinarelate. Ingay sa tabi. Oh my gosh! Parang the two of you against all odds. Ganun. Pero sana naman lan niya yung pagkadelulo natin, diba? Yung mga, minsan kasi hirap din talaga nilang i-convince. Ikaw sige Ate Shobe, what Delulu song? Ayan. Delulu siguro nung before pa kami nung maging ng aking Bebe Loves. Nung crush ko pa siya, hala, parang gusto nga i-end nitong mga to yung podcast. Go, Ate. Ayan. Naisip ko ba, yung lifetime ng Ben and Ben, ayan. That was their lyrics na. Mga araw-araw. Oo. On loop ko yun na manifest mo. But maybe the night. Pakinggan nyo lang ang pakinggan hanggang ma-manifest niya yung mga bagay-bagay. Ay, sige Ate. Sige Ate. Papakinggan, i-repeat ko siya. Repeat yan sa Spotify ko mamayang gabi. Malay nyo lang, di ba? Mag-ganun next time na talaga kayo, ganyan-ganyan, di ba? Cash lang usapan, bakit may jowa yung, dito, speaker? Kaya nga, nakakainis. Ayan. Anyways. Since nandun na rin tayo, no? Matanong ko rin kayo, sabi ni Ella, wala pa daw siya ngayon. Crush. Ano yan? Wala crush. Wala ka rin ka-relationship mula, Yeah. NBSB. Kahit MU, I never had one.
Ayan. So, Damn. nagkaroon ba kayo ng any dating apps or nag-try ba kayo gumawa? Ako muna wala. Wala talaga, ganyan. Grabe. Never ako nag-try. Feeling ko favorite ni Lord si Ate Shobe. Parang hindi Kaya pa siya nga. nakakapag-try ng dating apps. Tapos may jowa na siya. Kasi ako Hindi meron. kasi wala akong communication skills din. So, ba't ko pa sila kakausapin? Agree. Ako naman, as an outgoing person and as an extroverted na tao, natry ko na mag-install ng iba't ibang mga dating apps and gumawa ng account and makipag-usap. Pero, hindi din siya tumatagal. Like, for a short period of time. Kasi minsan nakakatamad and nakakasawa siya, especially if wala ka naman nakakausap. Wala tinatamad. How about you, Elle? Sa akin, never pa ako nag-try mag-download as ever. Kasi feeling ko, pag nasa likod ng screen yung kausap mo, parang hindi mo talaga feel kung genuine siya. Tapos ayun takot talaga ako sa like yung mga budol sa online, baka mamaya ma-fall. Tapos hindi naman pala sasaluhin, diba? So gusto ko, if ever na makakamit ng someone, syempre, it's okay to chat, but mas magkikita physically or mas makakausap mo talaga siya in a genuine way, ganon. That's my one time pinatry sa akin ng mga friends ko. Nasa nasa Discord kami, tapos sila, parang nag-uusap-usap sila about Omegle. And sabi nila, try mo mag-Omegle, ganyan-ganyan. So, ako naman, during that time, since free time naman siya, yun nga, chikahan lang kami. Nag-online ako sa Omegle. That was the first time I've ever used a chat platform na ganun talaga, na for dating or anything. So, yun, trauma na ako. Parang hindi talaga siya para sa akin. Tapos tinuturuan pa nila ako paano manlandi daw ng ano daw yung mga meaning nun. Tapos hindi ko alam. Hindi ko alam yung meaning ng LSF ba yun? Yung location, sexuality, and then, ano yung F? Nakalimutan ko yung F. ESL ata yan. Ayun! Yun! Kasi yun, di ba? Hindi talaga ako pang ganun. Kaya nakalimutan ko na siya. So, ayun. Parang hindi nga yung personality ni parang hindi siya pang dating apps. Kasi meron tayong mga love languages na gusto nating ma-feed. Like, for example, yung communication nga, kapag parang gusto natin mas makilala yung tao physically or mas nakikita kasama natin. And rampant din ngayon kasi sa mga ganong platforms, yung mga posters, may mga ganon. So, mag-ingat tayo sa mga Jade nagsabi, tonight, please, mag-ingat tayo sa mga dating apps na ginagamit natin. True. Been there. Done that. Done that. Tsaka kuya, hindi ko branding yon. Hindi ko talaga siya branding. It's not my cup of tea talaga yung I think so. Pag nakakasama ka, parang kahit yung maglandi lang or yung mag-sa chat, parang hindi talaga. Di ba kuya? Daddy first talaga si Elle. Ayan. Okay, ayan. So, kagaya nga nung nabanggit ko kanina, di ba nakwento ko kanina na meron akong crush na umabot ng 6 years. So, paano ba natin malalaman kapag yung feelings natin sa isang tao is admiration lang or ibang level na siya, like nade-develop na, possible kayang ma-develop yung crush into love? Kasi diba, we're trying to differentiate yung dalawang terms na yun, yung love and yung crush. Pero possible nga ba na yung crush is matuloy siya sa love? Ikaw, Elle, what do you think? Sa akin, kuya, possible siya. Like, of course, sa crush naman talaga nagsisimula yung lahat. But then, yung crush kasi, as I've said earlier nga, different siya sa term na love. Kasi pag crush, for me, or yung crush kasi is like infatuation. Parang deeper lang, yung crush is the lighter part of infatuation. So, di ba kapag infatuated ka, ang nakikita mo lang, ang minamahal mo dun sa tao is yung mga good qualities niya. That's why you're infatuated eh. Kasi ang gusto mo sa kanya, excuse me, ang gusto mo sa kanya is yung good qualities niya. Yun yung minamahal mo. So, it's not like, kaya minsan na kami misconceptualize siya as love, yung infatuation. Kasi nga, feeling mo talaga, you're at the peak of that love. Kasi gusto mo yung tao eh. So, parang love mo na talaga siya. Yun yung perception mo dun. But I think that's just infatuation. Kasi pag love, you accept and you love as well the flaws of that person na nakikita mo. So, paano mo malalaman na love na siya? Siyempre,
through analyzing or figuring out the person, pag mas nakilala mo siya deeply, and I don't Analyzing, summarizing, Yes. recording. accounting. Accounting din siya. Yan. So, apply pa rin natin yung accounting dyan. Yes. Ina-apply yung accounting. I agree doon sa sinabi ni El. Parang nagpaparinig nga siya sa akin kanina bang nagsasalita siya. Parang ako yung parang sa akin patama to ni El. Kasi nga yung 6 years kong crush, I really thought na it was love na. Kasi may nabasa ko before sa Facebook. Meme siya actually, pero tinake ko siya seriously. Yung kapag yan yung psychological facts, mga ganun-ganun dati sa Facebook. Sabi kapag lumagpas daw ng 4 years, yung crush mo, hindi na daw yung crush, love na daw yan. Umabot sa akin ng 6 years. So, akala ko, love na siya. Pero, ayun nga, nawala ka agad siya nung time na hindi ko na nakikita yung tao and hindi ko na nakakasama. And, ayun yung naging patunay. And ayun yung nagsabi sa akin na, no, hindi ko siya love, crush lang siya. How about the shop? Agree naman ako sa sinabi niyo both, no? Pag crush talaga, ang babaw niyan, no? Wala siyang, aniisip niyo lang yung future yung dalawa na wala namang pagtutunguhan talaga. Ganyan, di ba? Yung Si Ate Shobe, halata mo talaga may relationship siya kasi sinasabi niya na yung term na future. At ikaw na yung masaya, ate. Kami na yung hindi. Nagalit. Ano na kayo? Can't relate, sorry. Ayun. Tulad din nung sinabi niyo, no? Yung crush dapat is, alam niyo yung limit na may boundaries din yan, no? Crush ka lang. Jaril. Crush mo lang siya. Ganyan. Crush pa rin siya if there is no deep meaning na walang connection sa inyong dalawa, walang correct or right communication, ganyan. Crush pa rin siya if hindi mo masyadong na-express yung feelings mo sa kanya. I agree doon sa sinabi ni Ate Shobe kanina about sa boundaries natin. Kasi minsan, di ba, kapag super crush natin yung tao, minsan chinachat pa nga natin and we are expecting na parang i-reciprocate ng tao yung energy. Pero, of course, hindi naman tayo pwedeng mag-demand sa kanila na i-crush back agad tayo. Super guilty sa mga chat-chat na yan, kuya. And then, pagbabalikan mo yung mga times na chinachat mo siya, especially during high school, like parang papansin ka tapos nagchat-chat ka, parang ngayon sabi ko, ay ako ba to? Like, super cringe, like, OMG, super cringe nga, dinilit ko na yung convo namin. Ayoko nang balikan. Mapapasabi ka na lang, na i-change yung nicknames namin. kuya, oh my gosh, hindi talaga, not give. Diba? Sobrang cringe talaga. Pag binalikan mo yung mga convos during those times. Pero understandably naman na ganun talaga tayo kasi syempre, immature pa during that time. Hindi pa talaga, parang well-versed about the thing, crush or love. Yun nga, hindi pa natin masyado na-differentiate yung Basta pag crush dati, basta gusto ko siya. Like, ganun yung bahala na. Against all odds. Ganun yung mga atake natin. Pero I think we should still appreciate naman yung efforts na ginawa nung younger self natin, yung high school years natin. Kasi, diba, at an early age, meron tayong parang strength or parang willingness na mag-approach, confidence na mag-approach dun sa tao. And I think hindi siya naman, it's not something na dapat ikinakahiya natin. Kasi as a certified delulo, ganun talaga. Hindi naman siya masama in some way. Parang yun yung nagbigay ng flavor or nagpa-spice of ng high school life natin. High school life yan talaga. As in, doon talaga lumalabas yung mga crushes. Kasi pagdating ng college, doon na mas nagiging naglo-look forward tayo into a more serious relationship at some point. Ngayong college, parang bihira. Kayo siguro bihira na lang siya ako kasi lagi. Pero of course, there's a part of me na parang gusto ko na din ng mga serious relationships, yung mag-settle na. Kasi diba, iba na yung mga goals natin sa life. And parang mas, kumbaga long term na yung mga naiisip natin and hindi lang short term. Kaya kapag, alam niyo, nababanggit na nga nung iba na when you are dating someone or when you are talking to someone, dapat yung isip mo na is marriage na. Like, hindi na para, di ba, why are we wasting time? Yes. Kaya tignan mo sa Ate Shobe, puro future yung mga inaano niya.
Future, yes. Niisip din ang future value. Ay, accounting na naman. Tama. Ate! Please lang! Present value pa lang ating alam namin. Pwede mong pakihanap yung present value factor. Curious. Ayoko na Ay, talaga. parang ganun mo, pag crush mo, present value. Pag love mo na siya, future Future value. value. Muna natin. Ba't Kasi kayo? ingat natin na singit. Hindi lang about the lulunas yung matututunan ng mga listeners natin tonight. May mga din yung mga topics ninyo sa account. Diba? Parang crush dito, mag-aral kayo. Yes, tama. Tama si Ate. Noted yan natin, noted. Noted. Anyways, no, since, ayun nga, syempre, as syempre may crushes tayo, pero gusto ko lang din itanong, if na-experience nyo na po ba, like, ma-crush back? Except Ate Shobe. Sige, Kuya JM, tayo na lang mag-usap dito. Sige, off-cam na ako mga be. Charot. Hindi, sige, unahin natin si Ate Shobe, since siya yung Sige, merong go. nagpapasaya ngayon. Ng crush back. Di ba? Hindi mo kaya, Kuya Ate, JM. umabot na dito sa kain. True. Umaakot ng Bulacan, ate. Oo. Napakan ko na nga, oh. Parang Ayun, sarap gupitin I eh. like it din. Kaya ng crush back ako is the consistency. Ayan, yung consistency. Oh, consistent siya sa'yo. Yes. And Nice. syempre, plus the ang pogi kong bebe. Ayan. And then, of course, is ng crush back ako kasi ay, to marry na rin. Ganun na rin. Parang yun yung naisip ko na matagal na rin kasi kami magkakilala. So, unti na lang i-get to know na rin. And ano mo siya, kapa mo na siya. Parang ganun in a way. Yes. Ay, Yes. ano na siya, somewhat familiar na sila sa isa't isa ni Familiar Ate na, Shobe. yes. Siguro, friends kayo dati, ate, no? Nag-start kayo as friends. Yeah. High school classmate ko siya. Ayan. Ang fantasy pala nung story ng love life ni Ate Shobe. Wattpad din ang atake ng buhay ng love life ni Ate Shobe, no? Pero, Kuya JM, no? Since di ko naman alam kung na-crush ba ka na, and personally, ako hindi rin. Never pa nga ako nagka-MU or anyway. Ito na lang yung sagutin nating dalawa. Okay, Ano sige. kaya yung parang ideal mo or standard mo? Since delulu naman tayo yung topic natin today, crush and delulu. Siyempre, sagad-sagad na natin yung kadaluluhan. Ano yung parang nagiging standard mo when it comes to love or sa isang person na makikilala mo to be your lover at the same time? Ganon. Oh my gosh. Pero gusto ko muna sagutin yung tanong kanina. Sorry, pero na-crush back na ako. Okay, so ako na lang pala. Hindi mo Leave na kaya. ako. Oo. Okay. Pero once lang, out of 100, siguro 1 lang. Once lang ako na-crush back. Anyway, sa standards naman, siguro kasi, di ba, tumatanda na tayo. I mean, mas nagiging mature na tayo. Kagaya nga nung na-mention ko kanina, yung goals natin, iba na, and mas mature na tayo mag-isip. Siguro yung standards ko talaga sa tao ngayon is, yung kaya kong mahalin. When we say love, kasi diba, kagaya ng nabanggit ni Al kanina, kaya niyang ma-appreciate and ma-embrace and maintindihan yung both good side and bad side mo. Kasi ako, meron akong good sides, pero mas madami akong bad sides. The joke lang. Both meron tayong good sides and bad sides. And dapat yung tao, alam niyang kung paano ka i-handle, kung paano ka i-balance. Yan. Kasi mga accounting students tayo. So, dapat yung makakasama natin sa buhay or magiging jowa natin in the future, dapat alam nila kung paano tayo balance. And then, hindi na kasi ako more on physical attributions ng tao. Parang hindi ko na siya priority. Kung dati nandito siya, top priority siya, ngayon hindi na. Kasi, di ba, hindi mo naman masasabi kung kanino ka mapufall. Like, bigla-bigla na lang siya kapag na-feel mong comfortable ka dun sa tao or kapag na-feel mo na, or if that person makes you feel special or pinapafeel niyang safe ka when you are with that person, doon, mabilis talagang makuha dun yung mga task, mga ganong moments. Okay. How about you, Elle? Sa akin, paano ko ba sisimulan to? Standard, kasi feeling ko kasi, kaya tayo nagsiset ng standard kasi we want someone na parang, yun nga,
ahead na yung tingin natin especially at this age. Parang ahead na nga yung tingin natin. So, gusto natin, kaya tayo nagkakaroon ng standard kasi syempre, meron na tayong ideal life. Meron na tayong ideal career, ideal time to get married or at some stuff, kung kailan ka, kung ano na yung mga ipaprioritize mo. So, that's why, naiisip ko din na kaya ko may standard. Kasi kung accounting nga may standards tayo pa kaya personally. Exactly. Perfect. Diba? Wala pa tayo magiging standard. At saka pag nilalaro ko talaga, pag natanong nila ako, ano standard mo? Sabihin ko, mayaman, mabango, matangkad, matalino, mabait, ano ba? Pogi, ganyan, sinasabi ko talaga. Yes, as in, minamanifest ko talaga na, tas green flag, plus that fact, dapat green flag, wow, kala mo talaga. Yung, alam mo yung yung standards, nagiging mas idealistic ka. Pero at some point, kasi yung parang hindi mo, ewan ko, based sa mga nababasa ko, sinasabi nila na yung standards nila, hindi binibigay ni God or ng universe sa kanila yung standard ng sinet nila. So, minsan, kung ano pa yung hate nila, yung pa yung binibigay, because maybe that's is someone that we need. But then, there's nothing wrong on setting standards kasi yun yung magiging parang framework mo. Conceptual framework na conceptual framework na siya. Anyways, ito una mo yung conceptual framework. Parang yun yung magiging framework mo on how to deal with life or with love as well. So for me, standard is siguro someone who can understand me at some point. Ayun nga, green flag, may respect, ganon. And katulad nga na sinabi ni Kuya JM, someone who will understand you and accept you from who you really are. Kasi syempre, iba tayo ng ugali. And sometimes, kailangan lang natin ng right person to accept us with our flaws, with our imperfections, and as well as to those sides na, syempre, our best sides as well. So, syempre, doon tayo. Nababanggit natin sa mga standards natin, hindi talaga kasama yung mga physical appearance or what. Pero sana magaling kumanta. Hoy! Sana kumakanta at nagigitara, please. Sana gentleman. Ganon sana. Pulido na yung standards niya. Pero I think yung tayong tatlo, yung common denominator natin sa tao na gusto natin makasama in the future is yung someone na goal-oriented. Do you agree with me? Yung may VMGO. Vision, goals, and objectives. Sorry. Meron kasi kami nun sa isang subject. Naisingit ko pa yun, Tawa ako, oh my gosh. So, yun na pala yung yun na yung nagiging standard, kumbaga, yung BMG. Yeah, exactly. Tawa ako. Ang galing na makasok mo doon. Nalugi ako doon. Pero ayun, ate, masingit ko lang din, before we end this, conversation and podcast regarding crushes and libido. Syempre, ikaw yung may relationship sa amin. Any advice for us ni Kuya JM? Or kung magkakaroon ka ba ng advice, kung magkakaroon ka ba ng advice sa ating mga fellow JPNs na nanonood dyan, alam mo yun, nasa stage pa din sila ng pagkakaroon ng crush or dedulu. Ano yung parang tips at some point or kahit basta kung ano yung mas pwede mong sabihin sa amin at sa kanila. Ready na yung paper and pen. Ready na sila. I'll jot down notes. Okay na din yung phone ko. Hala, di kita yung Hindi ako magaling sa advice. Pero masasabi ko lang, ramihan nyo na yung crush nyo. Tapos pili na lang kayo. Ginawang multiple choice. Na-check ko na natin sa checklist ko. Checklist. Ito, red flag ba to? X. Ganan. Dadamihan natin para more chances of winning. No, pala. Minsan iroleta nyo na lang, ganyan. Hindi, kidding aside, ayan. Wala naman din masama sa pagkakaroon ng crush. And inspiration mo sila motivation mo pumasok araw-araw sa online class para ma-screenshot mo siya. Ay, ginagawa nyo ba yan? No. No. Bawal yung Kuya JM. Si Kuya JM yan. Me po. Pag magkatabi yung picture nyo, tapos yung picture niya sa online class. Sino kaya yun? Si Kuya JM din. Kuya JM? Mina yan. Ayan. Okay lang naman din, Kasi kapag in good way yung impact niya sa buhay mo. Pero kung yung crush mo siya, alam niya na crush ka niya, unknowingly na ginagamit. Di ba may ganong instances, Be cautious na lang. Yeah. Kung may good impact ba siya nagagawa sa buhay mo.
kasi, ayan nga, crush, magiging love yan. So, if magiging love yan na ipo-pursue mo na siya things will get serious after happy-happy. Di ba may tawag tayo dyan? Happy crush, mga ganyan. Ano pa yung ibang crush-crush niya? Ako kasi happy crush lang ate. Happy crush ko lang po. Parang puppy love na yung kasunod. Pero sinaseryoso ko sila. Yeah, puppy love. Ayun. Kung i-elaborate nyo man yun. Kasi ako personally, di ako magaling mag-advise. Ako magaling ng words. Pero sa personal experience, ayan, iniisip ko na lang din talaga is yung both si crushy ko or si bebe ko. Ayan. Yun na naman siya. Wala na naman siya. Ayun. Pero ayun, ang natutunan ko dun sa advice ni Ate Shobe is parang okay lang na magkaroon tayo ng crush as long as alam natin kung ano yung purpose ng pagkakaroon natin ng crush, which is, ayun nga, inspiration or motivation natin pagpupunta sa school. And sometimes talaga, kailangan din talaga natin makafeel ng kilig. Hindi lang sa crush or kahit sa mga ibang bagay, everything that makes us happy. Yes. Totoo yan. Go. Siyempre, kasalanan yan ng ating hypothalamus and part na din naman talaga ng hypothalamus. Di nyo kaya. Parang part na din talaga siya ng human nature na magkaroon tayo ng crush. And of course, ngayon nga, nauuso yung term na delulu, no? So, pag mas nagiging imaginative tayo sa mga bagay-bagay. At nakakatuwa at some point na pag may crush ka, kinikilig ka, and on my part ngayon, ang nagpapakilig talaga sa akin, K-pop or K-drama idols, gano'n. So parang, pag nakikita mo siya, pag nakikita mo si Kim So-yoon, oh my gosh! Sana kami na lang. Hindi, pero kidding aside, it is nice, of course, katulad nga nung sinabi ni Kuya JM, it is nice to have those little hints of kilig from your crush kasi mas magiging motivation mo siya and mas magiging mapofocus mo yung sarili mo sa goal mo to improve yourselves kasi gusto mo nga magpapansin at the end of the day it is something that it motivates you to improve yourself. On my end ganun kasi yung epekto sa akin ng pagkakaroon ng crush during high school. So ganun siya, as long as it's not ruining you. Yes. As long as it's good for you or it's something that helps you develop the best version of you. I think there's nothing wrong naman sa pagkakaroon ng crush. Kaya kung magkaka-crush kayo, okay lang na kahit madami yan. Like sabay-sabay na magkaka-crush. Okay lang, but not relationship pa. Diba? Yes, multiple crushes is okay. But multiple relationship is a no-no. Ganon dapat tayo. Another takeaway din dun sa nabanggit ni Ate Shobe kanina. Parang let's not allow other people na mag-take advantage dun sa feelings natin. And wag nating hayaan gamitin nila yun para makontrol nila tayo. Kasi in the first place, nagkakaroon lang naman tayo ng crush. Kasi gusto lang natin maging masaya and kiligin. And alam mo yun, pampagana lang sa araw-araw na mainit ang panahon. Gusto lang natin yung mga crush natin. Sila yung nagpapagaan ng mga struggles natin. Yes, totoo yan. At saka syempre, sabihin na din natin yung mga nagtitake advantage dyan. Gising-gising. Stop doing those things sa ibang tao kasi nakakasakit kayo. Ano ba? Anyways, ayun. So, to sum it up naman, for everyone. Ayun nga, it is nice once again to have our crush na nandyan, nagpapakilig-kilig ngayon. And of course, we also want to ask our fellow JPNs na nanonood sa atin at nakikinig na, syempre, drop nyo din naman dyan sa ating comment section yung mga thoughts nyo about having crushes or your delusion. Yes. Share nyo yan ng or if matatapang kayo kagaya ko, comment down below, drop nyo na yung name. Mention nyo sila dyan sa comment. Like, eto na yung chance. PPJP Manila and the Fifth Floor Podcast Tuned Up is giving it a chance to shout out your crush, comment them. Ito na yun. Ito na yung sign nyo na hinihintay for that moment of revealing kung sino man sila. And of course, syempre, we are not just about love, having crushes. And of course, sa ating previous episode, kung matatandaan nyo, it is about life inspiration, balancing life, and of course, ACADS. And ngayon naman nasa love. And of course, after that, on June, abangan nyo ang aming mga magiging susunod na episode kasi talagang magugulat kayo. And of course, Kuya JM, mas exciting.
Ano ba ang June? Anong month ang June? I-reveal mo na kung tungkol saan ang ating magiging podcast June, natin. of course, kapag sinabi natin June, it's a celebration of the LGBTQIA+ community, of course. Yes! That is our Pride Month. So, abangan nyo ang aming Pride episode on June. And of course, after that, makikilala nyo pa deeper ang ating mga Aglahon Executive Officers on our last episode of the Fifth Floor Podcast on July. Pero ayun, I'm so stay tuned excited. kayo dyan. Yes. Kaya magsasawa kayo sa mukha namin ni Kuya JM kasi makikita nyo ulit kami Makikita on nyo ulit kami July. sa last episode. Yes, that's right. That's right. Kaya abangan yan, our fellow JPNs and listeners right now. Stay tuned for more on the Fifth Floor Podcast. Tuned up. Yes. Yes, continue supporting hindi lang ang PFFP but all the events and napaparating ng ating pinakamamahal na PPJP Manila. Yes, that's right. And of course, speaking of comment, no, Kuya, mafe-feature din yung best comment natin on the next episode. Kaya mag-comment na kayo dyan about your crush. Malay nyo yung comment nyo pala about sa pagka-crush reveal, yun na pala yung magiging best comment natin sa ating next episode. Yes. Ayan, dagdag na Mag-comment rin din natin ako. Pwede ba ako mag-comment din? Sana ma-feature para Sige, mapansin. Kuya, feature mo. Pwede. Pre-recorded to, Kuya, kaya pwede kang mag-reveal ngayon. Ay, nako. I think i-chat ko na lang later. Pero ayun, once again, don't forget to share this podcast to everyone. And of course, you can also access the Fifth Floor Podcast on our YouTube, Spotify, and of course, the Facebook account of PUPJP Manila. And to close this everything, no, Kuya, one last words regarding crushes and the Lulu. Anything na pwede nyo sabihin sa pagkakaroon nun? Sige, Ate Shobe, mauna ka. Stay the Lulu until it becomes true Lulu. Sige, Yes. ganun. Manifest Ganun your ka dyan, Ate. Ikaw, Kuya JM. Ako naman, ayun, babalik lang ako dun sa mga binabanggit ko na kanina na there's nothing wrong kapag nagkakaroon tayo ng crush kahit gaano pa rin karami as long as alam natin kung ano yung purpose bakit tayo nagkakaroon ng crush. Ginagamit natin yung feelings na nararamdaman natin para maging inspiration and motivation to strive more and ayan, continue lang sa pagkakaroon ng crush. Walang mali dyan. Ako nga, dami ko nga. True. And shoutout ko na lang din siguro siya na mapansin. Joke lang. Kuya, I think pwede mo nang isend yung link na tong podcast na to sa kanya. Sa To kanya. reveal yourself. Yeah. Crush Yung reveal na sa pre-recorded, kanya. yung unedited, Yes. yung unfiltered. Totoo. Pero on my end naman, no, as a last words here sa ating second episode ng TFFP Tuned Up, no. For me, as someone na never had a relationship or someone that, yun nga ngayon, wala akong crush, siguro ang last word ko is, never stop believing in love as well as don't rush things about. So, meron tayong mga pina-priority ngayon and alam mo yung nasa point ka na parang hindi mo pa siya kayang isingit sa schedule mo. Kuya, grabe na ang schedule ko ngayon. Alam mo yan. Diba? Yung, Dami na natin pinagsasabay-sabay na natin True. sila lahat. yung ACADS and org stuff pinagsasabay mo. So, kaya parang hindi pa talaga siya will ng universe na ibigay sa akin yung someone who will give me kilig. Kaya sila sila Kim So-yoon and 99 plus others muna ang magpapasaya sa akin ngayon. So, ayun, don't rush things. And of course, once again, as I've said earlier, it's okay to have multiple crushes, but multiple relationships is a no-no. Kaya ayun. And with that, I think we could sum up and ramp up and we could start beeping na sa ating or start na pagpara ngayon sa ating episode ng The Fifth Floor Podcast. Once again, thank you so much our fellow JPians for tuning out for our second episode, which is When Kaya Magiging Tayo Naman. Ayan. Once again, this has been your TFFP head, Ella. And this is Jose Manuel Lapesara, your PFFP co-head. And this is Sasia Veloso, your TFFP co-head. Good night, JPians. Thank you so much for Bye. Thank you listening. so much. Bye. Thank you kay JM
man kay Ella na translator ko. Grabe. Ganyan na yun ang jowang dalawang yan. Well, please. Please po. We need that. Follow me on Instagram. Follow on Instagram at Natella Andrea. Wow. Bye, everyone. Bye everyone for listening. The fifth is tuned up the follows. Lagging default page tag Primavera PH. Hashtag bling that matters. Hashtag Primababe. Crafe 1004. Get the coffee you deserve. Sending you a whole latte of love. MJ Fashion Trends. An outfit just for you.